Nagsalita na nga po guys si Representative Pantaleon Alvarez dahil nga umuugong ang balita na pwede siyang kasuhan ng inciting to sedition. So ngayon, ang kanyang patutsada, hindi daw po siya guys pwedeng kasuhan. Abay, bakit naman? Dahil ang kanyang ginawa, ang kanyang sinabi doon sa prayer rally sa Tagum ay parte lamang daw po guys ng freedom of expression. Yan po ang kanyang sabi. Grabe no, ang pagkapulpul niya no. Napakapulpul mo, Pantaleon Alvarez. Walang masama guys kung magsalita ka ng against sa ating Pangulo kung yun po ang nilalaman ng puso mo, kung yan po yung will ng damdamin mo na labag po sa kalooban mo ang ginagawa ng Pangulo. Walang masama magsalita. There's nothing wrong with that dahil unang-una, nandito po tayo sa bansang Pilipinas na kung saan meron po tayong demokrasya. May free will tayo na magsalita ng against or pagkampi sa ating Pangulo. Pero ang freedom of expression ay meron pong limitasyon. Sa tingin mo ba yung ginawa mo, parte yon ng freedom of expression na nanghihikayat ka na mag-alsa balusa ang AFP, ang militar at ang mamamayang Pilipino para pabagsakin ang administrasyon? Masyado na kasing nasobrahan ng ang karapatan ni Pantaleon Alvarez. Kung kaya't sa tingin niya, 'di ba? Lumalagpas na siya sa boundaries Lumalagpas na siya sa limitation. To the point na kahit mali naman talaga, ngayon babaluktutin niya. Na ngayon siya pa yung feeling biktima. 'Di ba? Mayroon bang freedom of expression na nanghihikayat ka na ng masama? Walang masama guys, kagaya nga ng ginawa ko Ngayon, yung ginagawa ko, freedom of expression to. Naghahayag ako ng pagkadismaya kay Pantaleon Alvarez. Dahil guys, sa totoo lang naman, wala talagang problema kung magsalita kayo ng anything against sa ating gobyerno. Dahil nasa demokrasya tayo, free will nyo yan. Ang problema dito, yung boundaries. Hindi lahat po guys pwedeng sabihin. Kagaya ng ng ginawa ni Pantaleon Alvarez. Ano yung sabi niya? Ito. Nakikiusap siya sa inyo. We don't have to each other. We don't have a fire a single shot. Simple lang sa mapayapang pamamaraan. Please withdraw your support to the chief executive. Pag nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kundi bababa sa pwesto. 'Di ba guys? Kitang-kita naman na nasa lagpas na sa limit ang ginagawa niyang freedom of expression. Tapos ngayon sasabihin niya na hindi siya pwedeng kasuhan ng inciting to sedition kasi nga ang ginawa niya ay parte lamang daw po ng ng demokrasya. Ganito kasi yun guys. Kapag ikaw nag-create ka ng pag-aalsa pero hindi pa naman arbado, ang tawag doon sedition. Sedition ang tawag doon nag-alsa ka na pero wala pang armas, sedition. Pero kapag ikaw ay nag-alsa na merong halong armas, rebellion na yon. Paano naging inciting to sedition yung kaso ni Pantaleon Alvarez? Kasi nananawagan pa lamang siya ng pag-aalsa. So ang kakaso sa kanya is inciting to sedition. Or pwede din naman na ma-expelled siya bilang congressman kasi labag po yun guys sa code of ethics ng isang congressman na magsasalita ka ng against ng hindi mabuti, ng masama, naglalabag ka sa code of ethics nyo. Pwede pong makasuhan si Pantaleon Alvarez kagaya ng kay Teves and ma-expel. Yun po yun guys. Anyway, ito yung video, panoodin muna natin. Iginiit ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez na hindi maaaring ituring na seditious o disorderly conduct ang panawagan nito sa Armed Forces of the Philippines na bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa mga polisiya ng administrasyon na anya'y nagpapaigting ng tensyon sa West Philippine Sea.
Ginawa nito ang pahayag matapos balaan ng kapwa kongresista sa posibilidad na maharap ito sa investigasyon ng House Committee on Ethics. Ilang mambabatas din ang nagsabing maaaring ikonsiderang sedition ang mga pahayag ni Congressman Alvarez. Ayon kay Alvarez, ang pahayag niya ay kasama sa karapatang protektado ng konstitusyon na malayang pamamahayag at mapayapang pagpupulong. Kinondena rin ng mga lider sa Kamara ang pahayag nito at nanawagan sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan sa agarang pagsasampa ng mga legal na kaso laban kay Alvarez upang mapapanagot ito at maiwasan ang anumang pagtatangkang pabagsakin ang gobyerno. Kasi guys, ang panawagan niya, 'di ba? Binanggit niya na yung AFP, yung militar, 'di ba? Na mag-withdraw na daw po guys ng support dito sa ating chief executive. Yan po guys yung yung sinabi ni Pantaleon Alvarez, which is hindi po sinang-ayunan ng ating kapulisan at ng mga military. Ang sabi nila, po sila, loyal po sila sa konstitusyon. At kung ano yung nakasulat sa konstitusyon, yun po ang kanilang gagawin. Na protektahan kung sino man ang nakaupong presidente. Now, madaming mga alkalde, representante, governor, ang nagpahayag ng pagkadismaya at dapat mapanagot itong si Pantaleon Alvarez. So that, yun na nga guys, naglikom-likom yung iisang boses hanggang ang PNP at ang DOJ ay pinag-aaralan na ang kaso ng sedition, inciting sedition dito kay Alvarez. Nung nalaman niya yan guys na medyo parang kakasuhan siya, ang nangyari po ay nagsalita siya, kinundina niya, hindi niyo ako pwedeng kasuhan ng ganyan kasi ang ginagawa ko ay parte ng freedom of expression. Sa tingin niyo guys, kayo mag-comment kayo, sa tingin nyo, parte ba ng freedom of expression itong ginagawa ni Pantaleon Alvarez? Comment kayo. Kasi magbabasa ako guys. O ngayon, may nag-comment si Derek Cabier. Sabi niya, hindi may tuturing na malayang pamamahayag ang panghihikayat. Paano naging malayang pamamahayag ang panghihikayat ng destabilisasyon? Tama. 'Di ba? Destab ang ginagawa ni Alvarez. 'Di ba mayroong isang vlogger na hindi naman totally nang hikayat ang niya, kumbaga naka-receive siya ng text galing sa mga military na withdrawal of support na sa ating presidente. Ano yung nangyari? Kinasuhan siya. 'Di ba? Si Macanas kinasuhan. Tapos itong si Alvarez, 'di ba, harap-harapan sa madaming mamamayang Pilipino, hindi kakasuhan. Unfair naman. 'Di ba? Ang unfair naman. So ngayon may nag-comment pa. Sabi dito ni Ramil Perez, dapat kay Alvarez kasuhan. Truth. Para sa akin dapat naman kasuhan kasi guys, yung kanilang ginagawa ngayon, panibagong taktika na nila to. Which is yung gusto daw ni President Marcos na magkagera kaya kumakampi sa China. So ang gustong mangyari ni Pantaleon Alvarez, mag-withdraw na lang ng support, ay mag-withdraw na lang bilang presidente itong si PBBM, paupuin si Sara, para ma-escalate daw yung tension sa West Philippine Sea kasi ang gusto daw ni Marcos, magkagera. Medyo ng Ginemis kaya kung gusto lang pala ni President Marcos na magkagera, hindi ko na yan susuportahan. Kung ganon. Ang nakikita ko naman kasi guys, pinaglalaban ni President Marcos ang ating sovereign rights. Kaya po siya bumuboses pero sa diplomatikong pamamaraan at hindi po sa giyera. Diba? Utak niya may mga ubo. Sarap niyong pagpepektosan. Diba? Pansin nyo. Yan, nasobrahan kasi yung limitation. Tapos ngayon, na kinukundina ka, ayaw mo. Kasi ang ginagawa mo, gumagawa ka pa ng palusot na parte ng freedom of expression. Tama ba yun? Kahit magbasa ka, hindi po parte ng freedom of expression yung panghikayat ng destabilisasyon. Panghikayat ng inciting to sedition. Hindi po magiging yan. Freedom of expression, labag po yan sa batas. At dapat managot ka. Anyway, yan po guys yung kanyang palusot ngayon. Medyo na-stress ako. Pero, ewan ko ba't ko pa ito pinatulan. Syempre, naghahayag lang din ako ng aking saloobin sa ginagawang, pagtataka sa batas ni Pantaleon Alvarez. So, anyway, dapat
mapanagot to. Masyado nang lumagpas sa limitasyon at sa boundaries itong si Alvarez. Hindi na to tama. Kasi pag normal na tao ang nagsalita ng withdrawal of support, kakasuhan. Pero pag si Pantaleon Alvarez, okay lang? Freedom of expression? Hindi naman po tanga ang mamamayang Pilipino. Hindi tama yan. Dapat mapanagot ang may pananagutan. Anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.